Ako si Louie Diego, 28 years old. At nagtatrabaho bilang isang delivery food panda rider. Kuya, maaari niyo po ba sa aming ilarawan kung ano ang inyong karaniwang araw sa trabaho niyo? Karaniwang araw namin, nag-aabang kami lagi ng food. Para once na magka-booking na kami, ready na siya i-deliver. I-deliver na namin para kumita na kami ng... Isa sa malaking hamon ni Kuyang Grab Driver ay ang kalsada dahil ito ay isang napakalaking panganib sa kanya kung siya man ay nagkamali. So kuya, paano ka po ba napasok sa linyang yan? At yan po ba talaga ang pangarap mong trabaho nung nasa high school ka pa lamang? Nakapasok ako dito through online. Nakita ko lang sa Facebook paano mag-apply. Hanggang sa nagkaroon ako ng account. Yung question mo na pangarap ko ba ito? Siyempre hindi. Lahat naman tayo nangangarap tayo ng magandang trabaho. Although magandang trabaho naman yung pagpapanda, pero may mas maganda pa. Siyempre nung bata ako, gusto ko talaga maging police. At hanggang ngayon, yun pa rin yung pangarap ko para sa sarili. Kapag siya ay nakatanggap na ng booking, ay agaran siyang pumupunta sa lugar na kung saan niya kukuhanin ang order. Kuya, maaari po ba kayong magbanggit ng tatlong mga bagay na nagustuhan nyo sa inyong trabaho? Ako ng bagay, hawak ko yung oras ko talaga. Pangalawa, wala akong boss. Pangatlo, malaki yung income. Sa araw-araw, ilang kilometro ang kanyang binabiyahe sa pag-o-order gamit ang kanyang bisikleta. Kuya, maaari po ba kayong magbanggit ng at least isang bagay na ayaw at gusto mong mabago sa inyong trabaho? Yung pinaka-ayaw namin dito, hindi siya equal yung yung delivery fare. Kumbaga, lugi kami sa layo. And then, sana, mabigyan ng pagkakataon ng management na taasan yung delivery fare namin. Sa araw-araw naman siya ay nag-aayos ng kanyang susuotin at inaayos niya din ang mga bagay na ginagamit niya sa kanyang trabaho. So, kuya, kung mabibigyan ka po ng pagkakataong makausap ang ating Pangulong si Bongbong Marcos at mabibigay mo sa kanya kung ano ang inyong mungkahi tungkol sa inyong trabaho, ano-ano po ang inyong mga hihilingin sa kanya at bakit po? Wala kong hihilingin dito siguro yung benefits para sa aming mga rider. Kasi wala ko na hindi kami safe. Kasi nasa kalsada kami. Yung pangalawa siguro ilang siguro yung benefits. Kasi nasa amin naman na lahat. Yung benefits lang ang malaki. Hindi din maiiwasan bilang isang delivery rider ang pagkakaroon ng problema sa transaksyon sa customers at kung saan kukunin ang order dahil sa kakulangan sa info na ibinigay. So, kuya, sangayon ka po ba na ibababa na po ng Pilipinas sa imbis na 60 years old sa 55 years old ang optional retirement age sa Pilipinas? At bakit po at bakit hindi? Siyempre, sangayon ako. Unang-una, pagka binaba siya ng 55 years, maraming makaka-reach na ito. Kasi hindi naman natin alam kung anong kailan yung buhay natin. May mga iba kasi hindi na umakabot ng 60 years old. So, pwede rin siya ibaba ng 55 years old para yun nga, para maraming maka-reach na ito. Maaga makapagpahinga yung worker natin. Tuwing kukunin niya na ang order ng kanyang mga customers ay marami pa ding transaksyon ang kailangan niyang gawin gaya ng pag-fill up ng forms na patunay na nakuha na niya ang order at ang pagkuha ng litrato ng mga ito. So kuya, sa inyo pong palagay, ano-ano ang mga posibleng benepisyo nito sa early retiredness at sa ating bansa? At sa kabilang banda, ano-ano naman ang mga posibleng hindi magandang maidudulot nito? Benepisyo na ito sa mga bansa natin. Maraming makaka-reach na worker ng retirement age. Pangalawa, makakatulong to sa
mga worker natin para magkaroon sila ng oras sa pamilya nila. Siguro hindi magandang magiging dulot na ito. Mababawasan agad yung mga worker natin at mababawasan sila at hina yung manpower ng Pilipinas. At kapag nakuha niya na ang order ay dali-dali niya itong inilalagay sa kanyang lagayan at agad na dinideliver sa customer. At sa kasalukuyan, siya ay isa pa ding food panda rider na nangangarap pa ding makamit ang pangarap niya bilang isang pulis